kumakain at umiinom ng hindi pinahahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Nasa ating kalagitnaan ang larawan ng Diyos at presensya ng Diyos. Ilibot natin ang ating mga paningin at makikita natin ang tanda ng pagsilang ng isang pamayanan ng mga mananampalatayang naglilingkod, nagmamalasakit, nagsasama-sama at nagmamahal. Aming pinagtitibay ngayon na tayo ay mga tagasunod ni Kristo Jesus at kabilang sa kanyang iglesia, ang kanyang katawan. Tayo po ay manalangin. Purihin ang iyong pangalan, aming Panginoon. Muli kaming natitipon sa iyong bahay dalanginan upang kayo ay aming kapanayamin sa hapong ito. Muli din naming pagtitibayin ang aming pagkakapatiran sa pamagitan ng gawaing nakapaloob sa aming pananambahan. Samahan mo po kami, O Diyos, upang ang mga gawaing ito ay magpalawak ng aming pagkaunawa at pagpapalalim ng aming paglilingkod. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Suriin mo ang aking diwa, gawin mong kalulugon-lugon. Suriin mo ang
ng iyong amang lingkod. Daming di kaaya-aya, sa puso ko ay ihayag na ako'y mapalaya sa biyaya mo't habag. Sabay-sabay po nating sabihin, sumaatin ang kapayapaan. Iabot po natin ang ating mga kamay na pinupuspos ng kapayapaan at kakaisa mula sa banal na Espiritu. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pamasid, ang nagkakaisa at laging sama-sama Na magkakapatid, kahit may problema at wala kang pera, di ba't laging masaya? Ganyan na ang buhay, laging may galak sa pina. napakaligaya at kahanga-hanga. Tayo'y nagpapatian, di nag-iingitan at walang tampuhan. God bless. Kay sarap magpuri, kay God bless. sarap umawi God bless. sa Diyos nating Ama. Tinipon niya tayong magkakapatid. Napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pamasid, ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema at wala kang pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay kung na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Napakaligaya at kahanga-hanga kung tayo'y nagpapatihan, di nag-iingitan at walang tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap magpuri, kay sarap umawi sa Diyos nating Ama. Tinipon niya tayong magkakapatid upang magkasama-sama. Napakaligaya at kahangahan sa ating pamasid, ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema at wala kang pera, di ba't laging masaya? Ganyan nga ang buhay kung na kay Jesus, laging may galak sa tuwina. Kay sarap magpuri, kay sarap umawi sa Diyos nating Ama. Tinipon niya tayong magkakapatid upang magkasama-sama. Tinipon niya tayong magkakapatid upang magkasama-sama. Purihin po natin ang Panginoon at isang maligaya po na pagtanggap sa ating lahat, sa ating pong pananambahan sa unang linggo pong ito ng buwan ng Oktubre. Atin nga pong ipinagdiriwang ang Worldwide Communion Sunday ngayon. At salamat po sa biyaya ng Panginoon sa ating lahat ng mga kapatid na naruroon sa kanilang tahanan o saan mang dako dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Nakasama natin sa pananambahan dito po sa Magil Memorial Church. Maraming salamat po mga kapatid. At ang kagalakan ay na nadarama po ng ating buong kapatiran dito sa Magil ay tanggapin po ninyo. Magkakasama po tayo sa pagpupuri sa Panginoon. At sa atin nga po na pagsisimula sa buwang ito ng Oktubre, ating pong alalahanin ang ating mga ipinagdiriwang. Ito po ay ang Indigenous Peoples Reformation and Solidarity Month. At gayon din po sa linggong ito, ang Worldwide Communion and Christian Young Adults Fellowship Sunday.
Ang CYAF po ay isang church-recognized organization ng ating pong minamahal na United Church of Christ in the Philippines. At binabati po natin ang lahat ng mga young adults na kabahagi po mula dito sa ating kapatiran. Buong kagalakan po natin na tinatanggap ang bawat isa ngayon at gayon din po ang mga nagdiriwang ng anibersaryo ng kasal, ng kaarawan, at ng iba pa pong maliligayang mga okasyon sa kanilang buhay. Atin pong ipinapahayag ang ating pong pagbati. At para sa nagdiriwang po ng kaarawan ngayong Oktubre, dito po sa ating bulletin ay nakalagay po dito October 8 hanggang 14. Kung mayroon mang pong hindi nakatala dito, ating din po silang kasama sa ating pong masayang pagbati. At gayon din naman, awitin natin ang maligayang bati para sa ating mga kapatid. Maligayang bati, maligayang araw, maligayang bati sa iyong pagsilang. Sumainyo nawa ang ligayang tunay, kahinanawari lumawig ang buhay. Maligayang bati, maligayang araw, maligayang bati sa iyong pagsilang. Sumainyo nawa ang ligayang tunay, kahinanawari lumawig ang buhay. Kahinanawari lumawig ang buhay. Opo, ngayon ay kaisa po tayo ng buong sangkakristyanuhan sa pagdiriwang po ng pandaigdigang linggo ng banal na hapunan. At gayon din ang ating mga young adults. Pinag-aanyaya po natin ang ating pong October activities at ito po ay makikita natin dito sa ating bulletin mula ngayong araw hanggang ika-31. Ito po yung mga pangunahing gawain po natin na ating pong pinag-aanyaya na daluhan ng mga kinaukulan at gayon din naman ating ipanalangin. Sa darating pong araw ng Sabado, mayroon po tayong all committees, lahat po ng mga lupon at gayon din naman ang mga opisyales ng ating church-recognized organization. Meron po tayong study discussion hinggil po sa ating Constitution and Bylaws. Ito po ay mula 8:30 ng umaga hanggang tanghalian. Kaya magsama-sama po tayo sa darating na araw ng Sabado. At sa ika-14 ng Oktubre, ito po ay sa susunod na linggo. Ito po ay CWA and Indigenous Peoples Sunday. Naalala po natin ang ating pong mga kababaihan sa pamagitan po ng Christian Women's Association. Naririto po sa bulletin natin ang tema ng Linggo ng Kababaihan. CWA noon hanggang ngayon, naglilingkod sa Panginoon. Naanyayahan natin lahat ng mga kababaihan at gayon din naman, ang buwan ng Oktubre ay Indigenous Peoples or Tribal Filipinos Month. Ang pagpapahayag po ng pag-aalala natin sa kanila ay ginawa po ng ating pamahalaan. At naririto po ang isang bahagi ng ating pong pagpapahayag kung ano nga po ba ang kalagayan nila. Mayroon po tayong Indigenous Peoples Watch po dito. Maaari po nating basahin. At gayon din sa CYAF, narito po, bakit nga po ba kinakailangang organisahin natin o itatag ang CYAF sa ating pong local church o dito sa McGill Memorial Church. Atin din pong inaanyayahan ng mga kaanib ng Centennial Commission, meron pong pagpupulong sa October 20. At ngayon nga pong buwan ng Oktubre, ito po yung National Correctional Consciousness Month. Pinagdiriwang po sa buwan ng Oktubre ang ating pong pagbibigay ng pansin, pagpapahalaga sa ating mga kapatid na nasa loob po ng bilangguan. At kaya po, kaugnay nito, sa atin pong McGill Memorial Church,
nais po natin na bigyan ito ng pansin ngayong October 21. Alam po natin na mayroon tayong prison ministry dito po sa dati ay Quezon Provincial Jail, ngayon po ay Quezon District Jail. At dito po sa BJMP Lucena City. At sa ika-21 po, ito po ay tinakda natin bilang Prison Awareness Sunday. Prison Awareness Sunday. At ito rin po ay linggo ng mga kalalakihan o UCM. Batay po sa kalendaryo ng ating United Church of Christ in the Philippines. At sa ika-22 hanggang ika-29, ito po ay pang General Assembly po ito, yung pong national activity o General Assembly ng United Church of Christ in the Philippines, United Church Workers Organization. So yung lahat po ng church workers, mga pastor, mga diaconal ministers na naglilingkod sa ating pong UCCP, meron pong General Assembly sa General Santos City. At ako po bilang inyong lingkod at nakatalagang pastor po dito ay dadalo sa General Assembly pong ito ng lahat ng mga church workers po natin sa petsa pong nabanggit. At sa ika-24, ito po yung United Nations Day. Kaya marami po tayong pinagdiriwang na kung saan ay ating ipinapahayag yung ating pakikipagkaisa sa buong daigdigan at gayon din naman sa ating pong mga kapatid na mga mananampalataya dito at sa iba't ibang panig ng daigdig. Sa ika-28, ito po yung Reformation Sunday at UCCP Iglesia Unida Ecumenical Partnership Sunday. At sa ika-31, ito po yung ating memorial service. Pag-alaala po natin ito sa lahat ng ating mga kapatid, mga ninuno at magulang sa pananampalataya, mga mahal sa buhay na namayapa na. Atin pong iaalalahanin silang lahat sa pamagitan po ng ating pananambahan sa October 31 sa ika-5:30 ng hapon. Atin nga pong patuloy na basahin ang panghuling bahagi. Ito po ay part 5 ng atin pong installment ng paglalathala. Last part na po ito ng ating paglalathala ng statement ng ating pong United Church of Christ in the Philippines hinggil po sa Reproductive Health Bill o RH Bill na ito po ay kilala sa House Bill 4244. At mabuti po na iuwi natin ang ating bulletin upang ito rin po ay ating mabasa at mapagnilayan. At salamat po sa ating patuloy na may kagalakang pagbibigay at pagtataguyod sa lahat po ng mga gawain, ministeryo ng ating kapatiran. At naririto po ang halagang pumasok noong pong nakalipas na linggo, September 30. Purihin po natin ang Panginoon at patuloy na isama sa mga panalangin ang ating mga kapatid na naruroon sa loob ng pagamutan at nagpapagaling. Ang mga kapatid ng batang si Jet Panaligan nasa Doctor's Hospital, mga kapatid na Nanay Lita Olaveja sa MMG Hospital, kapatid na Arturo Paraleon nasa Mount Carmel Hospital, at ang iba pa nating mga kapatid na alam po natin na sila po ay may karamdaman at nagpapagaling. Patuloy po natin silang itaas sa Panginoon. Tayo po ay magsabi ng Amen. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos.
Sa iyo lamang po ang kapurihan, O Diyos naming makapangyarihan sa lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa pagkakaloob mo ng mabubuting bagay sa bawat isa sa amin. Kaya naman narito po ang aming mga handog bilang pasasalamat. Pagpalain mo po ang mga kamay na nagkaloob nito. Sana'y manatili ang bawat isa sa pagbibigay, lalo't higit sa ikaluluwalhati ng iyong banal na pangalan. Amen. Have your own way, Lord, have your own way. You are the potter, I am the clay. mold me And and make me after your will, while I am waiting, yielded and still. Katagpuin po natin ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Napakabuti po ninyo, aming dakilang Diyos, aming mapagmahal na magulang, aming Panginoon at Tagapagligtas. Ang inyong banal na kalooban ay kapahayagan ng inyong napakagandang hangarin ng inyong disenyo at plano para sa bawat isa sa inyong mga anak at sa inyong buong sangnilikha. Naririto kami na taglay po namin sa aming pong muli na pagsasama-sama at pagdulog sa inyong banal na paanan ang lahat ng kapahayagan ng inyong kalooban, ng inyong kapahayagan ng kagandahang loob, kabutihan at kadakilaan sa nakalipas na mga araw ng buong isang linggo. Nadarama po namin, O Diyos, ang inyong masaganang pagpapala, ang kapahayagan ng inyong pag-ibig, ng inyong kagandahang loob, ng inyong pagpapatawad, at higit sa lahat, ng biyaya ng inyong pagliligtas. Naririto kami upang ipagdiwang at ipagpasalamat ang inyong kagilagilalas na kapahayagan sa aming buhay, sa aming sambahayan, sa aming tahanan, sa kabuuan ng inyong iglesia at pamayanan. At sa gitna ng lahat ng ito, patuloy naming kinikilala ang lahat ng aming pong kahinaan, pagmamalabis at pagsalangsang. Lahat ng aming pagkakasalay, dinudulog namin sa inyo, O Diyos, at sinasamo na inyong igawad at angkinin namin ang inyong pagpapatawad. Sa pagsapit ng anibersaryo ng kasal, mga kaarawan at masasayang mga karanasan at okasyon sa buhay, binabalik po namin sa inyo ang aming pong pagkilala at pagpapatibay na ito'y kaloob ninyong lahat. Sa mga kasagutan na aming natanggap mula sa aming mga panalangin, sa mga kapahayagan ng pagtatagumpay, maging sa mga pagsubok at kahirapan, sapagkat alam namin ito'y biyaya. Kung kami ay patuloy na mga hawakan at susunod sa inyo, ito'y isang pagpapala upang sa aming buhay, kami ay maging matagumpay sa iba't ibang mga karanasan sa paglalakbay sa pananampalataya at paglilingkod. Ang aming mga sambahayan ay nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo
at itinataas ang pinakamatayog na kapahayagan ng aming pong pagkilala na kayo ang aming Diyos na makapangyarihan at dakila sa lahat. Panginoon, salamat sa inyong mga biyaya ng pagpapalakas sa aming mga tahanan. Salamat po sa aming mga magulang na patuloy na kumakalinga kahit maraming mga alalahanin, maraming mga gawain sa pagharap sa iba't ibang mga hamon at pananagutan sa buhay sa loob at labas ng tahanan. Salamat po sa kanilang pagmamahal. Salamat sa mga anak aming Panginoon na patuloy na nagpapahayag ng kanilang nga pong pagsunod at kahandaan aming Panginoon na makibahagi sa gawain at gayon din naman pananagutan sa loob ng tahanan. Sa mga kapatid na malayo, pansamantala sa aming pong mga sambahayan, sa mga kaanib na naroon sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig. Aming tinataas sila. Pagpalain niyo po sila at ingatan. Amin nga pong patuloy na ipinagpapasalamat ang kanilang buhay at mga sakripisyo, hindi lamang para sa amin, kung hindi para sa malawak na pamayanan, upang makapagpatuloy aming dakilang Diyos ng buhay at patatagin ang kasalukuyan at ang hinaharap. Aming pong kinikilala, aming Panginoon, ang paggabay po ninyo sa buong pamayanan, sa mga tahanan, mga sambahayan, at sa iglesyang ito. Sa aming pong pagdiriwa ngayon ng linggo ng pandaigdigang banal na hapunan, tinataas po namin sa inyo ang aming buhay na nakaugnay sa iglesia bilang pagpapahalaga at pagkilala sa inyo nga pong patnubay. Salamat aming Panginoon sapagkat ipinapakita nyo sa amin na sa pamagitan lamang ng pakikipagkaisa at sa pamagitan ng pagdiriwang namin na amin nga pong nadarama at inaalaala ang inyong banal na hapunan bilang isang konkretong kapahayagan ng pagkakaisa ng mga mananampalataya sa pagsunod at pagsaksi sa inyong banal na pangalan. Panginoon, pagpalain niyo po ang sangkakristyanuhan. Tinataas din namin sa inyo ang mga young adults ng iglesyang ito. Kayo ang patuloy na tatawag at magsusugo sa Christian Young Adults Fellowship. Patuloy aming Panginoon na kanilang isabuhay ang banal na mga gawain at pananagutan ng inyong itinalaga sa kanila. Tinataas po namin sa kabuuan ang mga kaanib at bumubuo ng inyong iglesia ng Magil Memorial Church sa bawat isa na patuloy na dumudulog sa inyo na nakahanda upang mag-alay ng kanilang mahalagang panahon, talento, lakas at mga pagpapalang tinatanggap sa pamagitan ng pakikisa at paglilingkod sa ministeryo ng Magil Memorial Church, sa paghayo sa iba't ibang dako, sa pananalangin, sa pagtuturo, sa pangunguna, sa pag-awit, sa pakikibahagi aming Panginoon, sa gawain ng pagkakasundo at pagpapagaling, sa gawain ng pagpapadama ng pag-asa sa loob ng mga bilangguan o napipiit. Panginoon, tinataas po namin sa inyo ang aming pong mga pagsamo at panalangin na ito. Aangkinin namin ang inyong biyaya na patuloy na dadaloy sa loob ng iglesia at malawak na pamayanan at sa aming pong bansa. Panginoon, salamat sapagkat kayo nakakalob sa amin ng espiritu ng kalakasan at espiritu ng katatagan at katapangan upang harapin ang mga pagsubok. Panginoon, tinataas namin sa inyo mga pamilyang Pilipino. Tinataas namin sa inyo ang aming mga lider at pinuno sa aming pamahalaan sa iba't ibang antas. Tinataas namin sa inyo ang inyong pamayanan, ang iglesia. Patuloy nawa aming Panginoon na buklorin ninyo sa inyong wagas at dakilang pag-ibig sa pag-asa at pananampalataya. Ito
ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng Jesus. Amen. Have your own way, Lord. Have your own way. Hold all my being, absolute sway. Fill with your spirit, till all shall see. Rise only always, living in me. Ang pagbasa pong tugunan ay matatagpuan natin sa Aklat ni Isayas, Kabanata 61, talatang 1 hanggang 4. Pinuspos ako ni Yahweh ng kanyang espiritu. Hinirang niya ako upang ang magandang balita ay dalhin sa mahihirap. Pagagalingin ang sugat ng puso, palayain ang mga bihag at bilanggo. Sinugo niya ako upang ibalita ngayong panahon ng iniligtas si Yahweh yaong mga tao na hinirang niya, at upang lupigin lahat ng mga kaaway. Ako ay sinugo upang alipin ang nangungulila. Upang ang tumatangis ng mga tagasyon ay paligayahin sa halip na lungkot. Awit ng pupuri, yaong awitin. Ang Diyos na si Yahweh, iingatan sila at kakalingain. Sila ay uunlad na parang halamang itinanim. At ang bawat isa ay pawang matuwid ang siyang gagawin. Sa kanyang ginawa, siya'y pupurihin. Muling itatayo sirang mga lungsod na pagkatagal ng nawasak at natupok. Is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Tayo pong lahat ay magstayo sa pagdinig sa Ebanghelyo. Ang pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay Mateo, Kabanata 9, talata 9 hanggang 13. Ang pagtawag kay Mateo. Umalis si Jesus sa lugar na iyon. Sa kanyang paglakad, nakita niya ang isang taong ang pangalay Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at mga makasalanan, at sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, "Bakit sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan ang inyong guro?" Narinig ito ni Jesus at siya ang sumagot, "Ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Humayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain, sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal." Sa Ebanghelyo, ayon kay Marcos, ang kabanata ay 14, ang talata ay 3 hanggang 9. Binusa ng pabango si Jesus. Noong nasa Betanya si Jesus sa bahay ni Simong Kitongin, samantalang siya'y kumakain, dumating ang isang babaeng may dalang isang sisidlang alabastro na puno ng mamahaling pabango. Ito'y dalisay na nardo. Binasag niya ang sisidlan at ang pabango'y ibinuhos sa ulo ni Jesus. Nagalit ang ilang naruroon at sila'y nag-usap-usap, "Ano't inaksaya ang pabango? May pagbibili sana iyon ng higit pa sa 300 denaryo at may bibigay sa mga dukha ang pinagbilhan." At sinisi nila ang babae, ngunit sinabi ni Jesus, "Bakit ninyo siya ginugulo? Pabayaan ninyo siya. Mabuti ang ginawa niyang ito sa akin."
Habang panahoy kasama ninyo ang mga dukha at anumang oras na inyong ibigin ay magagawa ninyo sila ng mabuti. Ngunit ako'y hindi ninyo kasama sa habang panahon. Ginawa niya ang kanyang makakaya, hindi pa may binusan na niya ng pabango ang aking katawan bilang paghahanda sa paglilibing sa akin. Sinasabi ko sa inyo, saan man ipangaral ang mabuting balita, mababanggit din naman ang ginawa niyang ito bilang pag-alaala sa akin. Amen. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Lord, make me an instrument of thy peace. Where there is hatred, let me sow love. Where there is injury, thy pardon, Lord. Where there is doubt, let there be faith. Oh Lord, make me an instrument of thy peace. Where there is faith, let me bring hope. Where there is darkness, let there be light. Where there is sadness, let there be joy. Holy my Master, grant that I may not sow, but seek to be consoled as to console. To be understood as to understand, to be loved as to love. Oh Lord, make me an instrument of thy peace.
God is good. All the time. Palakpakan natin ang Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa inyong biyaya ng kapayapaan at gayon din naman sa pagsusugo niyo po sa amin bilang maging daluyan, bilang maging mga daan ng pagkakasundo o ng kapayapaan. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang pandaigdigang linggo ng banal na hapunan. At katulad po ng nabanggit ko na, ito po ay isang buhay na kapahayagan na tayo ay iisang lahat sa ating Panginoong Jesucristo bilang mga mananampalataya sapagkat ang banal na hapunan, ang Eucharistia, ang huling hapunan, ang komunyon, ito po ang isang kapahayagan na tayo ay iisa, nagkakaisa at nakikipagkaisa sa ating Panginoon sa pamagitan ng pagdulog sa Kanyang inihandang hapag ng pag-ibig. Lahat po sa atin, marahil ay nalaman na kami po ay nagpunta sa Duisburg, Germany. Dito po sa ating pong Magil Memorial Church, kasama po ang kapatid na Noemi Di Mesa bilang ingat yaman ng ating komperensya. At ako po bilang tigapangulo ng Partnership Ecumenical Relations, kasama rin po ang aking may bahay, nag-iisang may bahay. At ang ating pong minamahal na conference minister bilang pinaka-tigapangulo o head ng ating komperensya, kasama din po niya ang kanyang DCM. Ang DCM po ay hindi deputy conference minister, kung hindi darling ng conference minister. Naroon po ngayon ang ating conference minister, Reverend Rachel Hernandez, at si Kuya Joram. Purihin po ang Panginoon. Kami pong 5 ay nagpunta bilang delegasyon sa Duisburg, Germany, doon po sa Duisburg Conference of Evangelical Church in the Rhineland. At of course, ang maganda pong balita doon, nais ko na rin pong sabihin ngayon, ay nagkaroon po tayo ng negotiations or renegotiation, ang muling pakikipag-usap upang ang ating pong ECCD project ay maituloy para sa darating na 3 taon pa. So magpapatuloy po ang ating pong programa para sa Early Child Care Development Program. At ito po yung kanilang gustong-gusto at ipinagpapasalamat na tayo ay nagtataguyod nito. Ito pong Child Care Development Program. Kaya purihin ang Panginoon. Yan po ay muli nating may pagpapatuloy at sa loob ng 3 taon nakakatiyak tayo ng ito po ay maisasagawa natin. At iba pa pong mga programa at proyekto na aming pinag-usapan doon at ipanalangin natin na ito po ay magkaroon din ng kaganapan. Subalit, sa maraming mga karanasan po namin doon, ang isa sa hindi ko po malilimutan, habang kami ay naglalakad ng aming pong facilitator mula po sa Conference of Duisburg, nabanggit po niya, at habang kami nag-uusap palakad sa isang institusyon na tinatawag na diacony, ito pong diacony ay service institution ng mga evangelical o Protestant churches sa buong Germany. Habang kami ipapunta po doon sa tanggapan ng diacony, napag-usapan po namin nung aming pong kasama, nang sabi, Pastor, we are now very busy in the preparation for the coming 500 years of Reformation here in Germany and in all Europe.
Ang sabi ko po, bakit? Kailan ba yung darating na reformasyon na ipagdiriwang ay 500 taon na? Ay sabi po niya sa akin ay ito ay 2015. So malapit na nga naman. At sila po ay bahagi ng grupo na naghahanda upang ipagdiwang ang 5 siglo o 500 taon ng reformasyon na nagsilang sa Protestantism. Alam natin, sa Germany po, nagsimula ito sa pamamagitan ng isang monghe na si Martin Lutero o si Martin Luther. At sila po, nais nila na alalahanin ito at papagtibayin ang kanilang pananampalataya. Alam natin na ngayong buwan ng Oktubre, ating ding ipagdiriwang bilang ang ating tradisyon ay nasa reformasyon at nasa protestantismo. Ipagdiriwang po din natin ngayong buwan ng Oktubre ang Reformation Sunday. Subalit, sabi po nila, kinakailangang ipagdiwang ito at alalahanin upang patatagin ang pananampalataya, upang lalong pag-alabin at pag-initin ang pananampalataya ng mga Kristiyano sa buong Europa at sa Germany. Alam niyo po, sa Germany, sinasabi nila 50-50 ang mga Katoliko at ang mga Evangelical o mga Protestante. Subalit, nung amin nga pong naranasan na 2 linggo na kami ay makapanambahan doon, ang isa po sa aming pong nagkakaisang obserbasyon, marami po sa mga simbahan doon na aming napuntahan, lalo na sa 2 linggo na aming nasimbahan, marami po ang mga adults. Marami po yung mga may gulang na ang sumisimba. Maaring may ilang mga kabataan o mga young professional o mga young adults, pero mas marami pa rin po at mas napakakaunti ng mga kabataan. Ito po yung kanilang hinaharap. Ibig sabihin, naroon ng challenge upang ang matagal ng pananampalataya ng ating mga kapatid doon ay magpatuloy at mag-alab at lalong maging matatag. Subalit, ano po ang ating ating dapat ipagpasalamat? Isa po yung nakita ko. Kahit sa gitna ng ganong karanasan at kalagayan na para bagang ang pananampalataya ay nakikita na lamang doon sa mga may gulang na at sa mga bata at mga kabataan na hindi ganong kaalab at ganong kasigla, ang hindi po nila nakakalimutan doon na sa aking pong pagninilay ay sagisag ng isang matatag na pananampalataya ay yung pong kanilang pakikipagkaisa, yung kanilang pakikipagpartner, yung mga ginagawa nila na partnership relations o pakikipag-ugnayan sa ibang mga mananampalataya sa loob ng kanilang bansa at maging sa labas ng kanilang bansa at sa iba't ibang mga kontinente katulad ng Africa, katulad ng Asia. Kaya nga po tayo, isa lamang sa mga simbahan na kung saan meron silang partnership relations. Ang Conference of Duisburg, mayroon silang natatanging special relationship o covenant partnership sa atin, ng STC, ang Southern Tagalog Conference. At napakaganda po na alalahanin na ito'y sagisag ng kahit ganon ng kanilang kalagayan, nakikita po nila ang pangangailangan upang sumunod sa ating Panginoong Jesucristo na makipagkaisa. Ipadama ang patuloy na solidarity sa kapwa mananampalataya sa mga iglesia sa labas ng kanilang bansa. Opo, mga minamahal na mga kapatid, nagpapasalamat tayo sa ganong kapahayagan ng pag-mature o pagtatag ng pananampalataya. Ang isa rin po na hindi ko malilimutan doon ay yung isang ginawang orientation sa amin. Alam niyo po, halos araw-araw, meron kaming mga pinupuntahang mga service institution o mga organization katulad ng Kindernotelfie
katulad po ng diakonya, kung saan nagsimula yung diakonya, at marami pa. Subalit, ang isa po sa hindi ko malilimutan ay yung binigyan kami ng orientation sa kanilang ministry pagdating po sa migrant and refugees. Si Sister Regina ang siyang naging gabay namin at nagbigay sa amin ng orientasyon. At dinala po kami doon sa isang lugar na kung tawagin ay Hofeld. Ito po daw, ang settlement o ang lugar na ito ay dating pinanahanan ng mga naunang mga migrant workers mula sa ibang bansa at ganoon din sa Turkey o mga Turkish workers o kanilang family. At ngayong panahong ito na ang Germany ay kasama na at pangunahing bumubuo sa European Union, hindi na halos mga Turkish families o residents ang naruroon kung hindi yung mga tiga Eastern Europe, Romanian, Bulgarian, at iba pa na mga nag-migrate o pumupunta doon. Ipinaliwanag po sa amin ang history ng migration doon sa bahaging yon ng Germany. Sabi nga po sa amin, alam ninyo, ngayon, mayroon kaming documented na 93 Filipinos ang naririto and they are holding Filipino passports. Ang sabi naman namin, di ngayon, hindi na 93, 95 na. No? 98, dahil kami ay 5. Sila po ay nananatili doon at kahit papaano, sila ay naidokumento at na marahil ay nakikipag-ugnayan yung pong international initiatives na kung saan ay tumutulong at nakikipagkaisa, nagpapadama ng kanila pong concern o malasakit sa mga migrants and refugees and mga asylum seekers. Ano pong ibig sabihin ito? Ang iglesia ay nagpapahayag ng kahandaan upang makipagkaisa sa mga tao. Ang iglesia ay nagpapahayag ng kabukasan upang yakapin at makidama sa buhay ng mga tao. Ang iglesia, kahit sa gitna ng mga pangloob, ng mga problema, mga institusyonal na harapin at isaayos na mga usapin naroon at nakahanda pa rin upang maipadama, makipagkaisa at maipagkaloob ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo sa mga nangangailangan. Opo, ito ay bahagi ng hamon ng ating pananampalataya, ang makipagkaisa sa buhay ng ating kapwa-tao bilang mga mananampalataya, bilang iglesia, kahit sa gitna ng iba nating mga alalahanin sa loob ng ating tahanan, sa loob ng iglesia, tayo ay patuloy na hinahamon upang maipadama ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Sa Ebanghelyo na ating binasa, ating nasungpungan sa Mateo, Kabanata 9, talata 9 hanggang 13 at sa Marcos, Kabanata 14, talata 3 hanggang 11, kung papaano ipinahayag ng mga ebanghelista, si Mateo at si Marcos, ang pagpapahayag o pagsasabuhay ng ating Panginoong Jesucristo upang maipadama ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pakikipagkaisa, ang kanyang solidarity sa mga nangangailangan doon sa malawak na lipunan. Katulad ni Mateo na isang maniningil ng buwis na kinikilala o itinuturing na makasalanan at katulad ng isang babae at iba pa po sa lipunan na kung saan ay iniiwasan. Ipinakilala ni Jesus ang kanyang katauhan sa mga dukha, sa mga pulubi, sa mga maniningil ng buwis, sa mga makasalanan, sa mga balo, ketongin, at iba pang mga taong isinasantabi ng lipunan. Habang tinutupad ni Jesus ang kanyang misyon sa lupa, siya ay nakihalubilo at nakisama sa iba't ibang uri ng tao. Mga walang kakayahan at inaapi, hindi binibigyan ng katarungan. Mga taong hindi mabigyan ng pagkakataon na umunlad ang buhay. Mga taong hindi nakatatanggap ng paglilingkod ng mga kinaukulan.
Opo, ipinadama ni Jesus ang kanyang pagmamahal sa mga tao at sila itinuring niyang pantay-pantay. Ano ang ibig sabihin ng pakikisalamuha at pakikipagkaisa ni Jesus sa mga tao? Ito po ay nangangahulugan ng pagtanggap, ng pagkilala, ng pagdama at pakikiisa ng Diyos sa mga suliranin ng tao, sa mga pangangailangan ng ating kapwa-tao at maging ng bawat isa sa atin. Nakihalubilo si Jesus sa mga tao upang ipakita niya na nadarama rin niya ang kanilang kalagayan. Sinabi niya sa isang talata na madarama at maunawaan mo ang kalagayan ng mga tao kung ikaw ay makikidama, makikibahagi, makikisalamuha at makikipagkaibigan sa kanila. Opo, ipinakita ni Jesus ang halimbawa na kailangan makihalubilo sa pagkilos ng mga tao kahit sabihing sila ay kinamumuhian, kinaiinisan ng lipunan. Mga minamahal na mga kapatid, katulad ng ating Panginoong Jesus, ang hamon at tanong para sa atin, maaari ba tayong makisalamuha sa mga taong walang lakas, walang kakayahan? Maaari ba tayong makisalamuha sa kanila kahit buhay natin ay ating maipagkaloob o maging kapalit para sa kanila? Alalahanin po natin ang wika ng ating Panginoong Hesus. Sa Juan Kabanata 15, ang talata ay 13, walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Sabay-sabay po tayo magsabi, To God be the glory. Amen. Gawin po natin ang ikalawang paghahandog. akong sinugatan na minsan hilang pagkakaligaw. Kung pinunto ng sariling daan, Diyos matawag. Kung hiwa ang salitang sinamit,
ay sukal ng bibig. Diyos makatawan. Kung ay naging alamang, sana sa buhay na walang hanggan. Ngayong ibinigay mo ang dagdag, Diyos makatawan. At hawarin ang lahat kong sala, maging yaoy di ko nakikita. At nubayan mo iyong pagsinta, Diyos makatawan. Pakinggan po natin ang paanyaya ng ating Panginoong Hesus. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal, nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y aking pagpapahingahin. Tayo po ay manalangin. Makapangyarihang Diyos, aming Panginoon, binubuklod niyo po kami ng inyong banal na pag-ibig at sa amin nga pong pagdiriwang at pakikibahagi ngayon sa inyong banal na hapunan. Aming pong itinataas ang aming pakikiisa at kahandaan upang isabuhay ang inyong banal na komunyon ng katawan at dugo sa pamagitan ng amin nga pong pakikipagkaisa sa buong sangkakristyanuhan sa pag-aalaala sa pandaigdigang pagdiriwang ng banal na komunyon. Sa amin nga pong pagdiriwang na ito, amin pong dinadama ang buhay ng aming mga kapatid sa pananampalataya dito sa aming bansa at sa buong sandaigdigan. Amin pong aangkinin na kami ay binubuklod po ninyo, bagaman hindi kami magkakasama sa iisa aming Panginoon na karanasan at pagpapatibay na kayo ang aming dakilang Diyos, manunubos at tigapagligtas sa pamagitan ng inyong banal na komunyon. Marapatin niyo po na kami ay maging karapat-dapat, kalugod-lugod sa pagdiriwang na ito. At amin nga pong itinataas sa inyo na inyo pong pakabanalin ang mga elementong ito na siyang magiging daluyan at kapahayagan ng amin pong sama-sama na pagdiriwang. Inyong bindisyonan ang mga elementong ito, ang tinapay at ang katas ng ubas. Sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Alalahanin po natin ang wika ni Apostol Pablo nang sabihin niya, ito ang aral na tinanggap ko mula sa Panginoon at ipinagkakaloob ko naman sa inyo. Nang gabi ang ating Panginoong Hesus ay pagkanulo, dinampot niya ang tinapay at matapos makapagpasalamat, pinagpira-pirasyon niya ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo, kunin, kanin ninyo ito tuwing mag-aalaala kayo sa akin. At gayon din naman, matapos makapaghapunan ay dinampot niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang saro ng bagong tipa na pinagtitibay ng aking dugo. Kunin, inumin niyo ito at gawin tuwing mag-aalaala kayo sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay at iinom sa saro ng Panginoon, pinapahayag ninyo ang kanyang kamatayan at ang pangako ng kanyang muling pagparito. Kung kaya't kung ang sino man na nakikiisa sa pagtanggap ng tinapay at sa pag-inom sa saro ng Panginoon ng di nararapat, siya ay nakakasala sa katawan at dugo ng ating Panginoon
Nararapat lamang na siyasatin muna niya ang kanyang sarili bago makibahagi sa pagtanggap at sa pag-inom sa saro ng Panginoon at tayo ay maging mapagpasalamat. Amen. Tayo po ay magsitayo at abutin ang kamay ng ating mga kapatid. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever.
Tanggapin po yung simbolo ng katawan, simbolo ng banal na dugo ng ating Panginoon. Tanggapin po yung simbolo ng katawan, simbolo ng banal na dugo ng ating Panginoon. Tanggapin po natin. Magpasalamat po tayo sa Panginoon. O Kordero ng Diyos, nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. O Kordero ng Diyos, ang inyo pong biyaya ng kapayapaan, ang inyong ipinagkakaloob. Ito po ay aming pinagpapasalamat, ang pribileyo na kami ay muli pong makasalo at makapagdiwang sa inyong banal na hapag ng pag-ibig. Maraming salamat po sa inyong biyaya aming natanggap. Aming po itinatalaga sa inyong aming buhay, pananampalataya at paglilingkod at masungpungan po ninyo kami na patuloy na masigasig aming Panginoon, buong kasiglahan at kapakumbabaan na nagbabahagi ng inyong pag-ibig at pakikipagkaisa. Sa matamis na pangalan ni Jesus, Amen. Naanyayahan po tayong lahat ang may mga pagpapasalamat at pagtatalaga sa Panginoon para sa kanyang ministeryo na dumako rito sa unahan. Tayo po ay magsitayo. Jesus Christ our Lord, we pray, our life shall be living channels of faith and love, Christian unity. Bless, O Christ, we humbly pray, this our Christian unity. So our faith and love shall be following your way. And the way may seem so hard, and our faith is tried. May we help each other, Lord, once low. Bless, O Christ, we humbly pray, peace our Christian unity. So our faith and love shall be following your way. Faith in you. May you help us to forgive and your grace to show. Bless, O Christ, we humbly pray, peace our Christian unity. So our faith and love shall be following your way. As we seek, Lord, to reclaim
about us. Bless, O Christ, we humbly pray. Peace our Christian unity, so our faith and love shall be, following your way. Our commitment be renewed to your mission, Lord. Make us channels of unity, following your way. Bless, O Christ, we humbly pray. Peace our Christian unity, so our faith and love shall be, following your way. Lagay po natin ang ating mga kamay sa tapat ng ating puso at tagpuin po natin ang Panginoon. Nadarama po namin ang init ng inyong mapagkaisang pag-ibig. Isang mapagpalang biyaya na bumubuklod sa amin ang inyong wagas at buhay na pagmamahal. Sa amin nga pong pagdulog sa inyong banal na paanan at sa trono ng inyong biyaya at mga himala, aming pinagtitibay ng may pagpapasalamat at kahandaan, kabukasan ng puso, ng isipan, na kami ay makipagkaisa sa aming mga kapatid sa pananampalataya. Sa diwa aming Panginoon, ng pagtataas ng inyong mga aral at ng inyong buhay, at sa diwa ng sama-samang paglilingkod upang ang inyong misyon ang siya po namin maitaguyod at maranasan ang isang buhay na ganap, kasiya-siya na nakaugnay at nagpapahayag ng inyong pagpapatawad at pagliligtas. Sa pagyuko at pagtiklop ng aming mga tuhod at sa aming sama-samang paglapit sa inyo, nababatid po ninyo ang pinakataimtim at dalisay naming pong mga panalangin at mga hangarin at maging ang kalagayan ng aming buhay. Ito po ay aming sama-samang sinusuko sa inyo. Itinatalaga po namin sa ilalim ng inyong banal na kapangyarihan at ng inyong nga pong banal na karunungan, kalooban at plano sa aming buhay. Panginoon, maraming salamat sa pagdaloy ng inyong masaganang biyaya. Sa gitna ng iba't iba naming kalagayan at karanasan, naririto po kami. Naming pong pinagtitibay ang aming pananampalataya na kayo ang aming dakilang Diyos na bukal ng masaganang pagpapala at sa amin ay magkakaloob at gagabay sa aming pong mga gawain, mga plano, mga pangarap, mga pananagutan, sa lahat o dakilang Diyos na bahagi ng aming pong buhay. Ito po ang aming pong tataglayin. Aangkinin namin ang inyong paggagawad ng pagbabasbas sa amin nga pong mga gawain at paglalakbay. Sa aming pagpapatuloy ng aming mga pananagutan sa loob ng tahanan sa labas at sa malawak na pamayanan at sa mga dako na pinagtalagahan niyo po sa amin upang isabuhay
ang inyong ipinagkatiwalang misyon sa amin. Aangkinin namin ang inyong pagpapalakas at kapangyarihan ng banal na Espiritu. Panginoon, salamat sa pag-asa, sa katatagan at katapangan upang harapin namin ang aming pong mga pagsubok. Ang mga karanasan ng kakulangan at misay kabiguan. Panginoon, aangkinin namin ang inyong himala sa lahat ng aming pong mga tinataglay na mga kahirapan, kalungkutan. Ang inyo pong biyaya ng pagpapagaling aming Panginoon ay amin nga pong aangkinin. Kayo ang dakilang manggagamot at sa pamagitan ng inyong mapaghimalang mga kamay at ng inyong makapangyarihang pangalan, inaangkin po namin, O Diyos, ang kagalingan, panunumbalik ng kalusugan at kalakasan at kasiglahan sa buhay ng lahat ng may karamdaman. Aming pong mga mahal sa buhay, mga kaibigan at mga kapwa at maging sa amin nga pong buhay. Diyos, pagpalain niyo lahat ng mga sanggol at mga bata, ang lahat ng mga anak, mga kabataan, kababayi at kalalakihan. Pagpalain niyo po ang inyong buong iglesia. Tumawag po kayo, aming Panginoon, sinasamo namin ang inyong mga anak sa iglesyang ito upang isugo bilang mga lingkod, mga pastor, diakonesa, evangelist, missionaries, lay workers, at sa lahat ng gawain ng paglilingkod. Panginoon, gamitin niyo po ang aming buhay, ang aming tahanan, pamilya at ang iglesyang ito sa paghahayag ng inyong mabuting balita at ng inyong hapong patuloy na pagliligtas. Sa aming muli at pansamantalang paghiwa-hiwalay, aangkinin namin ang inyong masaganang bendisyon at ang inyong pag-iingat, ang inyong pag-ibig, ang inyong pagliligtas sa pangalan ng inyong pong bugtong na anak na si Jesus. Pagpalain at ingatan tayo ng Panginoon. Paliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa atin at mahabag sa atin. Ilingap ng Panginoon ang kanyang mukha sa atin at tanggapin ang kanyang kapayapaan ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Bless. The Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt. Oh my, that the bright and morning star would choose to light the way for my ever-wandering heart. Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A
wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who